Ang Metropolitan Manila o Maynila ay ang kabisera ng Pilipinas at isang lumalagong Asian metropolis. Ang lungsod ay may pamana na itinayo noong mga siglo at pinamunuan ng maraming bansa kabilang ang Spain, Amerika, at Japan, na lahat ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang kultura sa lungsod. Dahil sa iba't ibang mga lugar upang bisitahin sa Maynila tulad ng mga simbahan at makasaysayang monumento, ang lungsod ay tinatawag ding Rome of the East. Ngunit ang lungsod ay may higit pa sa kasaysayan na naghihintay lamang na tuklasin. Narito ang 10 magagandang lugar sa Maynila. 10. Binondo. Ito ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, na itinatag noong 1594 ng mga Kastila bilang isang pamayanan malapit sa Intramuros. Ang Binondo ay ang Chinatown ng Maynila, na may linya ng mga kakaibang kafe at abot-kayang kainan. Ang kalye ay nasa gilid ng mga maaliwalas na tindahan ng mga panday ginto, mga tea house, mga bakeries, mga incense sticks, at iba pa. Matatagpuan din dito ang Sengguan Temple at Huangkong Temple. Isa na itong sentro ng komersyo ng mga Tsino bago pa man ang panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang Binondo ay ang sentro ng komersyo at kalakalan ng Maynila, kung saan umuunlad ang lahat ng uri ng negosyong pinatatakbo ng Filipino-Chinese. Siyam. Robinson's Place Mall. Ang Robinson's Place ay ang pinakamalaking serving mall sa Maynila. May malawak na 240,000 square meters, ang 7 palapag na mall ay may maraming iba't ibang branded na showroom kung saan makakabili ka ng mga damit at accessories. Mayroon ding maraming palapag na paradahan at isang napakalaking food court. Ang mall na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakabinibisitang lugar sa lungsod ng Maynila. Ang Robinson's Manila ay matatagpuan sa tabi ng University of the Philippines Manila at ng Philippine General Hospital, at itinayo sa lugar ng dating Ateneo de Manila Campus bago ito lumipat sa Loyola Heights, Quezon City. 8. Manila Zoo. Kilala bilang Manila Zoological and Botanical Garden, isang 14 na acre na zoo na ipinagmamalaki ang mayamang wildlife. Nasa zoo din ang Wildlife Rescue Center, na tumutulong sa pagligtas sa mga nasugatan, may sakit, at mga inabandonang hayop. Bukod pa riyan, mayroon din itong 2 aviary. Ang zoo ay isa sa mga pinakamagandang lugar na makikita sa Maynila kung ikaw ay pumapasyal kasama ang mga bata. Mayroong higit sa 500 mga hayop mula sa higit sa 100 species. Sa loob ng campus ng zoo, mayroon ding botanical garden at arboretum para makita ang iba't ibang halaman na kabilang sa lokal na ekolohiya ng Pilipinas. 7. National Museum Complex. Ang National Museum Complex sa Maynila ay tumutukoy sa mga pangunahing o Central Museums of the Philippines. Matagumpay na naidokumento ng the National Museum of the Philippines ang ethnographic, anthropological, archaeological, likas na kasaysayan, at biswal na sining ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng mga lokal na Pilipinong artists mula sa ika-17 at ika-20 siglo. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang hindi kapani-paniwalang kasaysayan at pamana, at makikita mo ang lahat na nakadisplay sa National Museum Complex sa Maynila. Walang entry fee ang museum dahil gusto ng gobyerno na makita ng lahat mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kasaysayan ng Pilipinas sa isa sa mga pinakamagandang lugar para bisitahin sa Maynila. 6. Manila Ocean Park. Ang Manila Ocean Park ay isa sa mga pangunahing parke na may temang dagat sa Pilipinas, na matatagpuan sa likod ng Quirino Grandstand sa Rizal Park area ng Maynila. Ang pinakatampok ay ang Oceanarium na mayroong higit sa 14,000 hayop sa 270 marine species, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking aquarium sa mundo. Ang pangunahing highlight ay ang 25-meter glass tunnel nito. Ang parke ay may napakaraming atraksyon na kahit isang araw sa parke ay hindi magiging sapat. Mamangha sa makulay na marine life habang nararanasan mo ang kilig sa paglalakad sa ilalim ng tubig na lagusan. 5. Fort Santiago. Ang museo at pampublikong parke na ito ay itinayo bilang isang batong kuta sa pagpasok ng ika-17 siglo at minarkahan ang simula ng mga barikada sa tabing ilog ng napapaderen na lungsod.
Ang Fort Santiago ay isa sa mga magaganda at historical sa Manila. Ang fort ay natapos noong 1593 at matatagpuan sa sinaunang napapaderen na lungsod ng Intramuros. Ang mga pader na bato ng fort ay may maraming structure kabilang ang sikat na Rizal Shrine na nakatuon kay Rizal. Ang fort na hinubog ng kasaysayan ang lungsod mula pa sa pananakop ng mga Espanyol hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig. 4. Intramuros. Ang Intramuros ay ang 0.67 square kilometer, o 0.26 square miles, na historic walled na lugar sa loob ng lungsod ng Maynila. Ang makasaysayang na walled na lungsod ng Maynila na itinayo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Pasyalan ang Old World charm ng Intramuros na may mga cobbled na kalye na may linya ng mga lumang Spanish na bahay. Matatagpuan dito ang ilan sa mga pinakasikat na atraksyon ng Maynila, kabilang ang Fort Santiago, Manila Cathedral, San Agustin Church, San Agustin Museum, at Casa Manila. 3. Rizal Park. Kilala rin sa tawag bilang Luneta Park, ang Rizal Park ay ang pinakamalaking pampublikong parke ng lungsod at mahal ng mga Pilipino dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan. Isa ito sa pinakamagandang lugar na bisitahin sa Maynila. Ang park ay ang lokasyon kung saan binitay ang pambansang bayaning si Jose Rizal. Ngayon, ang parke ay lumawak sa higit sa 140 ektarya at may magagandang ornamental garden, mga estatwa ng mga makasaysayang figure, isang central lagoon na may mga musical fountain, pati na rin ang isang orchidarium. Matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, katabi ng lumang pader na lungsod ng Intramuros, ito ay isa sa pinakamalaking urban park sa Asia. 2. Manila Baywalk Dolomite Beach. Kilala din sa tawag na Dolomite Beach, sumasaklaw ang beach sa kabuoang haba na 900 metro ng Manila Baywalk. Ang Dolomite Beach ay nilikha sa pamamagitan ng proseso ng beach nourishment, na isang karaniwang kasanayan sa paglikha ng mga beach sa buong mundo. Sa pagkuha ng mga debris sa 500 metro, 1,600 talampakan, na bahagi ng baywalk mula sa Manila Yacht Club hanggang sa Embahada ng Estados Unidos sa Maynila, ang mga gumawa ng proyekto ay naglagay ng 2 patong ng ordinaryong buhangin bago ito binalutan ng durog na dolomite. Ngayon isa na ito sa nangungunang pasyalan sa Manila. 1. Pasig River Esplanade Manila. Ang unang phase ng 25 kilometrong Pasig River Esplanade na matatagpuan sa likod ng Manila Post Office ay binuksan kamakailan para sa publiko upang tamasahin ang mga tanawin, tampok o simpleng paglalakad sa mga pampang nito na malilim ang ilaw, ang pinakabagong attraction sa Manila. Sa kasalukuyan, ang bukas na seksyon ay umaabot mula Jones Bridge hanggang malapit sa dulo ng Manila Post Office. Bukod sa night view nito, kahanga-hanga rin ang view ng Esplanade sa araw dahil sa magandang tanawin ng Pasig River. Nagtatampok din ang Esplanade ng mga bench at terrace, isang perpektong lugar para makapagpahinga, at sumakay sa mga ride sa ilog.